Go. Inaanyahan ko si Binibining Vergara para sa ating panalangin. Amen! Magandang hapon sa inyong lahat! Kami muna ay magpapakilala sa aming sarili. Ako si Binibining Rez Aldimaras. At ako naman si Binibining Aiza Bindanillo. At ako naman si Binibining Angel Melgarde Pinanora. At kami ay magiging guro sa oras na ito. Ngayon, manatiling nakatayo para sa ating maikling pagkakaw. Sundan niyo lamang ang aming mga galaw. Alam niyo ba ang kantang Ako si Takore? Magaling at alamin niyo, simulan na natin! Ako si Takore, gamay o dako, kini ang pugtanan o kini ang bisbisan. Kung mubukan, mubulo-bulo, inaon mo ako o gibo-bo. Okay, nabuhayan ba kayo lahat? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman, class, nais kong iayos ninyo ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura kung meron man at ilagay ito sa saktong lalagyan. Ngayon, pakitingnan ninyo mga katibi kung meron bang lumibal sa klase. Meron bang lumibal sa klase? Magaling, bigyan ninyo ang iyong sarili class ng 3 palakpak at 3 padya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling! Ngayon naman, class, mayroon kami ay tuntunin na dapat nating ipaalala sa ating sarili at ito iyon. Sabay-sabay natin basahin yung mga alituntunin. Maraming salamat. Naiintindihan niyo lang ba ang ating mga alituntunin? May mga katanungan ba kayo tungkol sa mga alituntunin na aming handa? Okay, mainam at tayo ay nagkakaintindihan. Ngayon, class, bago tayo dumako sa ating panibagong paksang tatalakayin, meron ako ditong larawan. Ang gagawin niyo lamang ay sabihin niyo sa akin kung ano ang nasa larawan. Meron ba kayong ideya kung ano ito? Binibining Guimaras? Mahusay, Binibining Guimaras. Ginoong Pangkaya, meron ka bang ideya? Tama. Ang lahat ng iyong ideya, class, ay tama. Bago natin tukuyin ang ating talakayan ngayong araw ay basahin muna natin ang ating layunin sa klase. Pakibasa sabay-sabay. Maraming salamat. At ngayon, class, dahil tapos na natin tukuyin ang ating layunin sa paksang ating tatalakayin ngayon, panahon na upang inyong ihanda ang inyong mga sarili upang makinig ng mabuti dahil ang ating bagong paksa ngayon ay patungkol sa ang palagalugan ng wikang Pilipino at iba pang wikang lokal. Sabay-sabay natin basahin ang ating paksa ngayon. Ang palagalugan ng wikang Pilipino at iba pang wikang lokal. Ngayon naman, simulan natin pupuyin kung ano nga ba ang palagalugan ng wikang Pilipino. Una na dito ay ang punemang patinig. O sa wikang Ingles, ito ay tinatawag natin na vowels. Ito ay may 5 patinig. Ito ay ang A, I, O, U. At halimbawa salita nito ay aso, ewan, isip, orasan, ulan. Sa nakikita ninyo na ang salitang aso, ang pinakaunang letra na nasa salitang aso ay A at I, O, U. Susunod naman ay ang putemang patinig o consonant sa wikang Ingles. Kung may patinig, mayroon din katinig. Ito ay may 16 katutubong patinig. Ito ay ang letrang T, B, T, D, K, G, M, N, N, G, S, H, I, R, W, Y. At
Karagdagan o may dinagdag ng mga hirap na tunog mula sa Kastila at Ingles. Ito ay ang letter F, V, Z, J, S, H, at C, H. At halimbawa nito ay ang Fernando, Vicente, Jeep, at Chocolate. Ito ay halimbawa ng mga hirap na tunog mula sa Kastila at Ingles. Susunod naman ang ponemang suprasegmental. Pag sinabi natin diin, ito yung silent stress. Kung ibig sabihin, yung pagsasalita, yung bibigyan natin ng diin, yung bibigyan natin ng matinding tunog. Nakakaiba ng kahulugan. Ibig sabihin, pag mayroong diin ang ating pagsasalita, ibig sabihin, kahit na mayroong tawag dito, yung mayroong same na pagbaybay ang isang salita, kung ang diin nito ay magkaiba, ibig sabihin, ito ay may pagkakaiba ng kahulugan. Nakuha lang ba ninyo? Naiintindihan naman niyo, class? Okay. Halimbawa nito ay ang basa at basa. Ito ay ibig sabihin ng pagkakaiba ng kahulugan dahil ang basa at basa ay pareho ng pagbaybay. Ngunit, sa basa, ang binigyang diin ay ba. At ang sa basa naman ay sa. Ang binigyang diin ay sa. Ibig sabihin, kahit na may parehong magbaybay ang dalawang salitang ito, ay may pagkakaiba ito ng kahulugan dahil ang basa ay ito yung pagbabasa, reading in English. At ang basa, kung sa Ingles, ay web. Haba. Pagpapahaba ng tunog. Himig o intonasyon. Pagtaas o pagbaba ng tinig, depende sa damdamin o layunin ng pakinggan. Ibig sabihin, sinabi natin himig o intonasyon, ito yung tutukoy sa kung mataas ba o pababa ang tono at intonasyon ng pagsasalita. Ito yung nakadepende sa kung ano man ang rason ng pagsasalita. Dahil may iba't ibang layunin tayo kung tayo ay nagsasalita. At ang tala o structure, saglit na paghinto ng nag-iiba rin ng kahulugan. Kagaya ng matulog buwan versus matulog buwan. May pagkakaiba ito ng kahulugan dahil sa kanyang antala o structure sa Ingles. Ngayon naman, class, ang ibang parte ng ating paksa na tatalakayin ngayon ay ipapaliwanag ni Binibining Rez. Okay. Ngayon, alamin natin ang iba't-ibang wikang lokal. Tutuon tayo sa 5 wika: Cebuano, Ilocano, Kapampangan, at Waray, at Maranao o Tausog. Gusto niyo bang malaman paano nag-iiba ang tunog at wika sa bawat isa? Ngayon, sisimulan na natin. Sisimulan natin sa wikang Cebuano. Maaari bang basahin na sabay-sabay? Maraming salamat. Dito sa wikang Cebuano, may 3 lamang patinig ang ginagamit. Ito ang A, I, at O. Ngunit nagiging E at O ang pagbigkas nito depende sa posisyon ng salita. Halimbawa, balay, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay bahay. Pangalawang halimbawa, bata, na ang ibig sabihin ay bata o isang anak. Dito sa wikang Cebuano, may pinakahalagang katangian ang paggamit ng diin. Ang diin, ito ay ang lakas ng bigkas ng isang salita o bahagi ng salita. Halimbawa, pa-sa. So, ang diin, pag may nakikita kayong buhit sa itaas, ito ay ang diin. So, dito sa bahaging salita ng pa, so, meron siyang diin. So, dapat
ng pangbigas. Pasa. 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 So, sa pa, mahina ang inyong pangbigas. Pasa. So, sa, mataas ang inyong pangbigas. Sa. So, pasa. Na ibig sabihin ay bruise. Okay. Ang isang salita ay nagbabago ng kaya napakahalaga ng mga bigas. Naintindihan lang ba ang wikang Cebuano? Kung ngayon, tutulog tayo sa halawang wika. Ang wikang Ilocano. Maaari bang basahin ng sabay-sabay? Okay, maraming salamat. Dito sa Ilocano naman, may 5 pag-init ang ginagamit. Ito ang A, E, I, O, O. At ang pinakamahalagang tangian ng wikang Ilocano ay ang glottal stop na ang ibig sabihin ay biglang paghinto sa pagbigas. Okay, halimbawa, ubing. Dito sa ubing, pag nakikita kayong dash, ito ay ang glottal stop. Dito kayo huminto o biglang paghinto ng pagbigas. So dito sa unang halimbawa, ubing, wala kayong nakikita dash. So, ibig sabihin, walang glottal stop dito. So, tuloy-tuloy ang pagbigas. Ubing. Na ang ibig sabihin ay bata o child. Ang pangalawang halimbawa naman ay ubo. Dito, may nakikita kayong dash. So, dito, sa gitna ng at ubo, may biglang hinto na mangyayari. So, ito ay pag sasabihin natin, biglang hinto, ubo. Ubo. Okay. Nakuha lang ba? Okay. Ang ubo ay ang ibig sabihin ay bayanihan o communal word. At ang ikatlong halimbawa naman ay anak. Dito sa anak, di ba, pag nakikita kayong buhit sa itaas, ito ay ang diin. Dito ang diin. So, ang anak, walang butas sa dito kasi wala kayong nakikita dash. So, pero, ngunit may diin. So, ito ay ang pagbigkas nito ay anak. Anak. So, sa bahaging na ay dapat mataas ang inyong pagbigkas. So, anak. Na ang ibig sabihin ay anak or child. Naintindihan lang ba ang wikang Ilocano? Magaling. Ngayon, pupunta tayo sa wikang Kapampangan. Okay. Maaari bang basahin ng sabay-sabay? Okay, maraming salamat. Dito sa Kapampangan, may tinatawag tayo weak vowels na minsan ay nawawala o hindi binibigkas. Dahil dito, kadalasang pinaikli o pinapasimple ang pambigkas. So, ang salita ay kadalasang pinapasimple ang gas. Halimbawa, matwa. Matwa. Dito, ang salitang matwa na ang ibig sabihin ay maganda ay nagiging matwa. So, nag-iiba ang kanyang spelling. Diba? Nag-iiba yung spelling. Makikita natin dito na mas mabilis ang daloy ng pananalita at mas pinaikli ang tunog, pero hindi naman mawawala ang kahulugan ng salita. Kaya naintindihan mo ba ang wikang Kapampangan? Mabuti naman kung gano'n. A, I, at O. Okay. Malipit. Tao mo uy. Ito. There's more. Ano, mag-isip. A, I, at O na naging E at O
Ako, depende sa posisyon na, depende sa, again, depende sa, ako, at naging, ako, depende sa posisyon. Okay. Ang kaibahan naman ng waray sa wikang Cebuano ay nakakaroon ito na malakas na diin at mabilis ang daloy ng salita. Okay, halimbawa, balay. Okay. Balay. Na ang ibig sabihin ay bahay. Pangalawang halimbawa, himpit. Himpit. So, mabilis na daloy ng salita. Himpit. So, na ang ibig sabihin ay ganap. Okay. Dahil sa mabilis na ritmo ng pagsasalita, makikita na may kakaibang tunog ang wikang go. Okay. Naintindihan mo ba ang wikang waray? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon, nagdako tayo sa panghuling wika. Ang wikang Maranao at Tausog na ipapaliwanag ni Binibining Lola. Maranao at Tausog. May kakaibang tunog dahil sa impluwensya ng araw. Ang halimbawang salita nito ay ang Zalat, habit na nag-impluwensya ni Propeta Muhammad. Sa konklusyon naman, ang bawat wika sa Pilipinas ay may magkakatulad na ugat o Austronesian, kaya maraming kahawig na tunog. Ngunit ang pagkakaiba sa pagkalatnugan ang nagbibigay ng natatanging regional na identidad at kultura sa bawat wika. Sa pag-aaral ng fonolohiya, mas naunawaan ang yaman at pagkakaiba-iba ng wikang Pilipino. Sa kabuuan, ang fonolohiya ay dito natin malalaman o dito natin maiintindihan ang mga tunog ng mga salita na hinahambing para maging isa itong wika. Naiintindihan lamang ba ang ating topiko ngayong araw? Meron ba kayong katanungan? Kung wala, ay magkakaroon tayo ng gawain na ipapaliwanag ni Binibining Guimaras. Ngayon, para sa ating pagkakang gawain, hahatiin ko kayo ng dalawang grupo. Dito sa kanang halay, kayo ang magiging unang pangkat, at dito naman sa ikalawang halay, kayo ang magiging pangalawang pangkat. Ganito ang inyong gagawin. Gumawa ng isang presentasyon sa mga gita na pagtutula na binubuo na 2 hanggang 3 saklong kung bakit mahalaga may alaman tayo tungkol sa topiko na ating tinatalakay. Isulat ito sa isang buong papel ang tula. Meron lamang kayong 5 minuto at 3 minuto. Meron lamang kayong 5 minuto sa paghahanda at 3 minuto sa pag-representa. Okay. Narito ang pamantayan ng inyong gagawin. Pagkamalikhain, 15 puntos. Originalidad, 15 puntos. Pagkakaisa, 10 puntos. Kahusayan, 10 puntos. At ang kabuuan ay 5
Mahusay! Hindi rin mapatalo ang pangalawang pangkat. At dahil dyan, bigyan natin sila ng fireworks clap. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Shh, shh, shh. Okay. Talagang, meron kayong tutunan sa araw nito. Ngayon, meron na ba kayong mga katanungan tungkol sa topiko na ating tinatalakay? Kung ganon, kung wala, kami ang magtatanong. Kung talagang marami kayong natutunan ngayon sa ating gawain, ay meron akong katanungan sa inyo. Katanungan sa inyo. Ginoong Jovan, maaari mo bang sabihin sa akin ang mga palatunungan ng iba't ibang wikang lokal? Mahusay, Ginoong Jovan. Bigyan natin si Ginoong Jovan ng 10 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maaari mo bang dagdagan ang ideya ni Ginoong Jovan, Ginoong Bangkaya? Mahusay, Ginoong Bangkaya, dahil dyan, meron kang 6 na palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kung mayroon talaga kayong natutunan ngayong araw, ay kumuha kayo ng isang kapat na papel para sa ating pagtataya. Pakibasa ang panuto. Maraming salamat. Ngayon, umpisahan niyo na ang inyong pagsasagot. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto upang sagutin ito. Naintindihan lang ba? Tapos na ang 5 minuto. Pakipasa na ang mga papel sa harapan. Okay, class. Bago natin bukasan ang ating klase ngayon, nais ko muna utusan ko kayo na kumuha ng inyong kwaderno upang inyong isulat ang ating takdang aralin at sasambitin ko lang ito ng isang beses. Makinig kayo ng mabuti. Sumulat kayo ng salaysay na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng wikang Filipino. Nagkakaintindihan lang ba tayo? Okay, magaling! Ipasa niyo yan sa susunod nating pagkikita. Yun lamang at